Nasita ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ilang bus na may mga depekto at problema sa dokumento. Bahagi ito ng paghahanda sa darating na undas. Nakahanda na rin daw ang NAIA sa inaasahang pagdagsa ng mga uuwi sa mga probinsya. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ngayong Lunes hindi man ganun karami yung mga pasahero na uuwi sa mga probinsya. Meron na rin tayong ilang mga chance passenger na nakita rito. At yung petsa ng 29 at 30 fully book na yung maraming linya ng bus. Narito ang ulat. Para matiyak ang ligtas at matiwasay na paggunita sa undas ngayong weekend, ngayon pa lang kaliwat ka ng paghahanda ng isinasagawa ng gobyerno. Sa Pasay City, ilang bus na pinatanggalan ng plaka matapos masita sa isinagawang inspeksyon ng LTFRB o ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board na bahagi ng Oplan Ligtas. Pinababiyahe mo ba yan? Ikaw ang operations manager? Nung klase kayo? Babalik ko na po sir. Wala. May mga tao yun, nakasakay. Pinababa na po namin sir. Kung wala kami rito, babiyahe pa rin yan, di ba? Niwala sa'yo. Nakasakay mga tao eh. Kabilang sa mga nasita ang bus na ito dahil bumiyahe pa galing Samar kahit na may malaking crack ang windshield. Napag-alaman din may problema ang mga dokumento nito. Kung hindi nyo mapapakita sa akin ng DTI ng Gold Trans at ng Villegas, hindi ko kayo babiyahe lahat. Kasi may gustong mga sumakay na wala namang ibang babiyahe puro. Nadiskubre rin sa inspeksyon ng ilang kolorum na bus. Ang bus namang ito may karga pang motorsiklo sa baggage compartment na ipinagbabawal daw ng batas. Inikot din ng LTFRB ang iba pang common bus terminal sa Pasay City kung saan nasita ang palikurang ito na sumisingil sa mga gagamit. Ayon sa LTFRB, aabot daw sa 30 hanggang 50% ang itinataas ng volume ng pasahero paprobinsya tuwing undas. Kaya para mapunan ang kakulangan sa mga bumibiyahing bus, maglalabas ng provisional travel permit ng LTFRB para sa mga city bus. Sa Araneta Bus Terminal sa Cubao, pansin na unti-unting dumarami na mga pasahero. Sa Huwebes naman inaasahan magsisimulang dumagsa mga pasahero sa mga airport. Kaya simula bukas, kasado ng Oplan Undas 2015 sa Ninoy Aquino International Airport. Coordination has been done with particularly with our airline partners. If need be, they will be deploying extra personnel sa ating check-in counters para mas efficient yung ating pag-check-in ng mga pasahero. Agahan ho natin at especially ho baka matraffic sa daan para ho makarating agad tayo sa ating mga paliparan ng tama sa oras. Bago matapos ng linggo naman, balang itaas ng PNP ang heightened alert status. Ayon kay PNP Chief Director General Ricardo Marquez, titiyakin niyang mayroong police visibility sa mga sementeryo, terminal, daungan at paliparan. Maglalagay rin daw ng mga police assistance desk sa mga nasabing lugar. Sisiguruhin din daw nilang maayos ang pagmamando ng trapiko ngayong inaasahang marami ang biyaheng paprobinsya. Jessica, ipapakita namin sa inyo yung sitwasyon ngayon dito sa Araneta Center Bus Terminal. Mas maliwalas pa naman yung mga hintayan, although meron na nga mga ilang mga pasahero na dito na magpapalipas ng gabi. At sa ating pagbabantay dito sa terminal, meron ng ilang mga babala tulad ng pag hindi naman pasahero, hindi pwede maglagi rito sa terminal. Bawal na rin yung mga matutulis, mga sharp objects at meron din mga assistance desk mula sa PNP. Yan ang latest mula rito. Balik sa inyo, Jessica. Paalala rin sa mga operator ng mga buses, lalo na yung mga mahaba ang mga biyahe, yung mga 10 oras, ganyan. Abay, wag silang makalimot na mag-assign ng substitute driver. Kasi di ba naalala ko tuwing may mga ganitong uwian o balikan ng mga pasahero, may mga aksidenteng nangyayari. Kasi nga siguro yung driver, sunod-sunod yung biyahe, dagsa mga pasahero, and di ba pagod sila, yun, lapitin sa aksidente, bam. Tama yan, Jessica. Hindi naman robot yung mga driver natin. Natural na reaction din na antukin, lalo na kung dire-diretso yung biyahe o kaya masyadong nakaka-meme yung mismong biyahe. Kaya sa mga pasahero, kung matagal yung biyahe, expected nila na lalampas ito ng 8 hours or more, responsibilidad din nila na tanungin yung mga administrator ng bus kung meron bang backup na driver. Kailangan yon, kailangan hanapin yon sa bawat bus, lalo na kung long trips. Jessica. Ano ba expectation for this year, Bam? Kasi previous years, pag tumaas ang gasolina o tumaas ang pamasahe, bumababa yung bilang ng mga pasahero. This year, tapos depende rin sa kung anong araw papatak yung undas this year, linggo ang undas. Pagka ganitong panahon ba, nung expectation ng mga bus operator at driver, dagsa ba ang mga pasahero for this year?
Malaking factor na sa weekend bumagsak yung undas, mas marami yung possible na talagang mag-exodus papunta sa mga probinsya. Yun nga, nabanggit natin, 29 and 30, halos lahat ng inikot natin dito mga ticketing stations almost fully booked na. Yung iba, para mabigyan ng chance yung mga gustong makauwi last minute, hindi na nagtatanggap ng reservations or kailangan 3 days before. O kaya yung iba, chance passenger talaga. So we would expect sa mga araw bago ang mismong undas, marami nang magbabakasakali rito na makasakay sa mga bus para lang makauwi sa probinsya at makadalaw sa kanilang mga sementeryo. Ingat po sa lahat ng mga babiyahe. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.